Alam niyo ba na meron tayong mga halaman na milyon ang halaga? Gusto mo bang malaman kung ano ang mga halaman na iyon? Tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. It's been a long time dahil nagbakasyon muna tayo. And today's video of our knowing plants, meron pala tayong mga halaman na milyon ang halaga. O baka sa mga garden ninyo, meron kayong halaman na iyon, kaya i-check din nyo. So pag-usapan natin yan dahil meron ding mga prices yung mga halaman na umaabot ang milyon ng halaga. Alam mo ba na ang mga halaman ay nakikita lang natin sa bahay, bakuran o minsan ay nasa gilid ng kalsada. Pwede din nagkakaroon ito ng pagtaas ng halaga kapag nagiging rare at hinahanap ng mga collectors. Ano nga ba yung mga collectors? Yun yung ko-collect ng mga rare plants o katulad ng mga iba't ibang halaman na minsan lang nakikita kaya tumataas ang presyo. May mga halaman na karaniwang pamilyar sa mga Pilipino tulad ng monstera, philodendron at mga halaman na may kakaibang variegation na may ilang rare specimens at maaring umabot sa daang-daang libo at ibang collector sa market at nagiging milyon pa ang presyo nito. Ano kaya yung mga halaman na ito? Kaya naman pag-usapan natin ito. So, first na halaman na i-share ko sa inyo na magandang investment din kapag meron kayo nito. Kasi ako wala pa ako nito dahil sobrang mahal nito. Pero meron naman ako pero hindi siya variegated. Ito yung Monstera deliciosa. Ito yung Monstera deliciosa variegata. Unang-una, ang isang pinakapamilyar na halaman sa Pilipinas ay ang Monstera deliciosa lang. Marami sa atin ay may Monstera sa bahay dahil madali lang ito alagaan kapag nasa tamang kondisyon. Pero kapag ang Monstera ay nagkakaroon ng natural at magandang variation o variegation, iba na ang pag-usapan dahil ito po ay may presyo na. Ang variegation ay iyong mga puti or cream o minsan may yellow-green na pattern sa mga dahon. Hindi lahat ng monstera ay pare-pareho ang variegation. May mga specimen na sobrang ganda, stable at kakaibang mga pattern. At dahil limitado lamang ang ganitong mga halaman, maaari itong maging napakamahal sa collector market. Kung halaman na monstera na napakaganda, Monstera deliciosa variegata na nag-variegate ng puti. So, kapag meron kayo nito at puti yung kulay niya, so mahal po ang presyo ng ganitong halaman. So, nagpe-presyo po siya depende sa dahon yung mga monstera. Kasi ito ay native sa bansang Amerika. Kaya kung magkaroon ka ng ordinaryong monstera, huwag mo muna itong maliitin. Baka sa susunod na dahon nito ay may kakaibang sorpresa. Dahil ito po ay milyon ng halaga. Meron nga akong nakita sa Facebook page na nagbebenta sila ng mga monstera variegata na milyon talaga ang halaga, umaabot ng 800,000 to 1 million o 1.5. Meron na benta last year na Monstera deliciosa Thai constellation na napakamahal, which is para sa mga collector talaga siya. Kahit maliit nga lang, sobrang mahal niya. So, meron talagang mga ganitong halaman. Bakit nga ba siya mahal? Dahil bihira lamang po magpatubo nito at kakaiba po siya kapag maibenta. So, investment naman din po siya kapag tumubo. Ang kinaganda lang dito is mas dumadami yung dahon, mas marami yung maibebenta natin. Di akalain ng mga painting, isa lang na painting pero hindi siya dumadami. Yung halaman, mas dumadami siya. Sa pag-aalaga namang ating mga Monstera deliciosa, meron ako nitong Monstera deliciosa dito sa ating garden which is hindi siya variegated. Ito, nabili ko po siya 800 pesos. Pero ngayon, malaki na siya. Siguro nag-range na ng 5,000. Yung mga ganitong halaman, sensitibo po siya sa araw. Kaya, nasa gilid po sa ng pader para hindi siya medyo maarawan. Dapat palagi po silang dinidiligan o yung parang ini-sprayhan yung tubig. Kasi kapag hindi po alagaan yung mga ganitong halaman, mamamatay po yung ating mga monstera. Sayang naman. Ganun kamahal, mamamatay lang. So, be mindful o be careful naman sa pag-aalaga ng ating mga monstera. Dahil maganda po siya i-display sa ating loob ng bahay. Kung makikita nyo, yan yung mga ginagawang painting,
resemblance ng mga painting sa Monstera deliciosa. Pangalawa naman na halaman na milyon daw yung halaga ay yung ating philodendron. So, may mga iba't ibang klase ng mga philodendron, guys. Yung mga philodendron na mga rare type, yun yung mga halagang presyong umaabot ng milyon. Pero yung mga classic o ordinaryong philodendron ay hindi naman siya gaanong kamahal. Pero pag-usapan natin yung milyon na halaga. So, isa rin sa halaman na kilala itong ating philodendron. Pero may mga ilang philodendron varieties na sobrang rare at napakamahal. Isa sa mga dahilan ay kakaibang variegation. Kapag mataas ang demand at kakaunti lamang po ang available na halaman, natural na tumataas ang presyo. May mga philodendron na dati napakamahal dahil kakaunti lamang ang collector na may access dito. At kapag dumami ang propagation, pwedeng bumaba ang presyo. Ibig sabihin, hindi porket mahal ngayon, siguradong milyon ang halaga habang buhay. Sa plant market kasi, may malaking factor ang rarity, demand, condition at supply. So, depende po yun sa philodendron. Meron namang mga philodendron na sobrang mamahal talaga, like milyon ang halaga. Kung mapapansin ninyo si Gretchen, nagko-collect po siya ng mga philodendron na mga rare plants dahil maganda po siyang investment at nababalik po sa kanya dahil mas mahal po siya kapag binibenta, lalo na yung mga rare na mga philodendron natin. Ang pangatlo naman, ang ating mga anthurium. Familiar ba kayo sa halaman na ito? Dahil marami tayong anthurium sa Pilipinas, pero mayroon din mga rare anthurium species at hybrids na napakataas ang presyo. Ano yung mga hybrids? Yung may mga iba't ibang klase ng design sa dahon. Yung ibang shape at doon siya makukuha sa mga bundok talaga o mga rare na lugar. Kaya doon sila tumutubo sa Amazon rainforest. Kaya ganun sila kataas yung presyo. Ang collectors ay naghahanap ng mga magagandang leaf shape, unusual texture, prominent veins, at syempre, healthy nga growth. So, yung mga collectors kasi, may hilig sila ng mga anthurium. Ayun. May ilang anthurium na parang artwork ang dahon, kaya sobrang mahal po yung mga anthurium. At dahil hindi lahat ng species ay madaling paramihin, may pagkakataon na napakataas ang presyo at isang magandang specimen. Kaya kapag nakikita na ang thorium na kakaibang talagang itsura, huwag agad isipin na ito ay ordinaryong halaman lamang ito. So baka meron kayong mga anthurium sa inyo na hindi niyo po alam na, ito po ay milyon yung halaga, di ba? So, alagaan nyo lang ng maganda yung mga anthurium dahil hindi natin alam, baka ito po ay may mahalagang presyo na sobrang mahal. So, yung mga halaman, actually, hindi natin naiisip kasi meron silang sinasabing growth na pag tumubo, kakaiba yung variety na tutubo. So, baka iba yung variety na tumubo sa kanyang mother plant. So, tsamba kayo or swerte kayo nun. Kasi, kapag makita nyo na, yung anthurium na ito ay kakaiba, yung mga anthurium na mga rare, nako, swerte yun dahil milyon po yung halaga na yun. So, pang-apat naman. So, itong pang-apat na to, ito talaga yung parang pinakamahal na halaman na siguro yung iba, ang collector, kaunti lang yung meron nito dito sa Pilipinas. Ito yung tinatawag na Philodendron spiritus sanctiae. Philodendron spiritus sanctiae. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkabigkas ko. So, pang-apat na philodendron na naging sikat sa mundo na collector or Philodendron spiritus sanctiae. Mahaba at elegante tignan ang mga dahon nito dahil sa rarity nito na limitadong available noong panahon at kakaunti na nagpo-propagate ng halaman dahil napakamahal nitong collector sa market. Ito ay magandang halimbawa kung paano nagbabago ang presyo ng isang halaman. Kapag kakaunti lang ang supply, mataas ang demand at mahirap makuha ang halaman at pwedeng maging napakataas ang presyo. Pero kapag mas madami ito, i-propagate at dumaming supply, pwede ding bumaba ang presyo. So, depende din po siya sa demand at supply. So, yung mga philodendron na ito yung mahaba. Tapos,
yung dahon nito ay yung presyo doon bumabase. So, kung pumupunta kayo sa kung nakapunta na kayo sa Singapore, ako kasi hindi pa, yung Garden by the Bays, meron silang mga philodendron na napakaganda, which is yung Sanctiae. Talaga namang sobrang ganda niya. At yun, collector group lang ang meron ng mga ganitong halaman. Actually, pwede naman din po kayong mag-collect nito sa maliit lang na philodendron. Ay, pwede kayong bumili yung maliit lang, pero ganun pa din, mahal pa din po siya. At ang sobrang tagal tumubo, like umaabot siya ng 20 years bago lumaki ang halaman na mga ganito. Kaya sobrang mahal niya. Ganun ka mahal yung mga halaman. Kapag matagal tumubo, ganun din yung presyo niya. Medyo pricey din po siya. So, ayan yung mga halaman na mga sobrang mamahal at talaga namang milyon ng halaga. Pero hindi naman ibig sabihin yung mga ganitong halaman ay kapag meron na kayo nito, ganun yun ang halaga. So, ganito, kapag yung mga collectors, tinitignan kung healthy at maganda yung parang forma ng halaman, at pwede na siyang maibenta sa collections o sa mga marketplace na talaga namang umaabot yung milyon ng halaga. So, depende po sa halaman at depende sa rarity ng halaman. So, yun. Hindi natin akalain na meron talagang ganun, no? Kasi, nung bata pa ako, akala ko talaga yung mga halaman, pinamimigay lang, yung parang pwedeng kunin kahit saan at itanim lang. Meron naman talaga na mga common na mga halaman ganun. Pero ngayon kasi talaga namang na-realize ko na meron talagang halaman na mahal. Siguro talaga yung wala nang gagastusan yung mga bumibili, wala nang ibang trip yung bumibili, talaga namang gusto nilang bumili ng mamahaling halaman para meron silang ganito. Talaga namang pag may bumibili na mahal, ang presyo, syempre, may magpepresyo ng mahal. Kaya naman, ganun yung setup talaga ng plant industries. So, may mga ganyan na setup na sobrang mahal. So, yung mga halaman na ito ay talaga naman nagpapasaya sa atin. Kahit ganun yung presyo, hindi natin masusukliin yun ng anong halaga. Kasi itong mga halaman ay wala tayong pake kung magkano yan. Basta may bigay lang yung mata na makikita natin na talaga namang satisfied tayo na itong halaman na ito, meron na ako. Kaya yung iba, kung nagko-collect nito. So, hindi natin masisisi na, ay, ganito, ang mahal naman, bakit naman, ibili mo na lang yan ng lupa, bahay, ganun. Baka meron na yun siya, meron na siyang bahay at lupa at wala nang iba, gusto niyang ganitong halaman. At yung may mga iba kasi na talaga namang obsessed sa halaman, katulad ko. Pero wala pa naman tayo, kung practical ka lang naman, katulad ko, ayoko nang bumali naman ganyan. Mas unahin ko yung needs. Yung needs kaysa sa wants. So, yun yung mga halaman na milyon ang halaga. So, maraming salamat sa panonood at I hope may natutunan kayo in today's video of Knowing Plants. And I hope na i-subscribe ang ating YouTube channel. We're heading to 100k subscriber. And yun, maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.